Simulat sa poll pa lang, malinaw na ang gusto nating ipatupad na reforma sa bansa. Sugpoy na katiwalian para maibsan ang kahirapan. Tinutupad natin ito sa pamamagitan ng mabuting pamamahala. Ngunit hindi ito kakayanin mag-isa ng ating administrasyon. Malaki ang papel ng mga lokal na pamahalaan upang magbunga ang ating mga pagsisikap. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ngayon, higit pa nating pinapatibay ang ugnayan sa pagitan ng ating administrasyon at ng lokal na pamahalaan. Inilulunsad natin ngayong araw ang isang mahalagang programa sa ating krusada sa pagpatataguyod ng makabuluhang pagbabago, ang Performance Challenge Fund, sa pangunguna ni Kalihim Jesse Robredo at ng Department of Interior and Local Government. Kinikilala nito ang local government units na nagpamalas ng mabuting pamamahala sa kanilang mga pamayanan. Bukod sa pagpaparangal natin sa kanilang katapatan at dedikasyon, sinusuklian din natin sila ng tulong pinansyal upang masimulan o maipagpatuloy nila ang kanilang mga inisyatibang pangkaunlaran. Lilinawin ko lang po, hindi paligsahan at mas lalong hindi lamang pabuya ang PC Fund. Isa itong mekanismo upang mapatatag ang mandato ng LGUs na ipatupad ang ating mga hangarin, lalo na ang ating Millennium Development Goals. Wala naman po sigurong tututol kung susuportahan natin ang kabutihan, dedikasyon at katapatan ng mga karapat-dapat na lokal na pamahalaan. Di po ba? Kasabay ng paglulunsad ng PC Fund, nandito rin tayo para sa ika-17 taon ng Galing Pook Awards para sa mahuhusay na programa at katangi-tanging pamumuno sa LGUs. May mahigit 200 mga inisyatiba na ng LGUs ang kinilala nito at nabigyang parangal, mula sa mga adhikaing nagpapahalaga sa kapayapaan hanggang sa pangangalaga sa kapaligiran, mula sa pagpapalakas na ugnayan ng mamayan sa kanilang mga pinuno hanggang sa pagtataguyod ng magandang kabuhayan sa kanilang sinasakupan. Mula sa pagtataas sa kalidad ng edukasyon hanggang sa pagpapabuti ng mga negosyo sa komunidad. Talaga naman pong malaki ang nagawa ng mga malikaing programa ng LGUs sa pagsulong po ng bayan. Kaya naman, saludo ko sa mga local chief executives na kasama natin ngayon. Maliban sa paninigurong matagumpay ang mga proyekto, binibigyan lakas din ninyo ang mamayan na makilahok sa katuparang na ating mga adhikain. Sa unang pagkakataon, ginagawa rin din natin po ngayon ang mga katangi-tanging proyekto sa mga LGUs mula sa ARM. Hindi naman tayo namumulat sa kanilang natatanging kultura. Nasaksihan din natin ang tagumpay at kaunlarang maaaring maidulot sa isang komunidad kung umiiral ang responsableng liderato. Naway magsilbing inspirasyon ang ating mga hinirang ngayon araw sa kasalukuyan ninyong mga pinuno at sa mga pinuno ng susunod pang mga henerasyon. Sa panig naman ng administrasyon, hindi po maikakaila na todo arangkada rin tayo sa pagtupad ng mga inilatag nating reforma laban sa gutom, sakit at kahirapan. Sasagutin po ng pamahalaan ang PhilHealth premiums sa mga maralita nating kababayang napili gamit ang National Household Targeting System ng DSWD. At hindi rin po dapat mabahala ang mga pamilyang hindi sakop ng NHTS dahil sa napagkasundoong resolusyon ng PhilHealth Board. PhilHealth na rin po ang nagkusang sumalo sa kalahati ng kanilang PhilHealth premiums. Siyempre, bilang pinunong iniluklok ng mamamayan, may mga sakripisyo tayong dapat gawin para sa kanila. At nagpapasalamat po ako sa mga LGUs dahil buong loob ninyong hinaharap ang mga ito. Ipagpatuloy pa sana ninyo ang maigting na pagsuporta sa ating mga inalalatag na proyekto, lalo na sa pagiging kabalikat sa pag-aangat ng buhay ng mga kababayan natin, bahagi man ng NHTS o hindi. Kung mamarapatin po ninyo, at pati din pakiusap po ito, may munting pabor lang muli ako sa inyo. Baka naman po kasi bigay ang pamahalaan ng suportang pinansyal sa CCT o Conditional Cash Transfer, pero hindi naman pala natatanggap ng mga kababayan natin dahil wala silang sasakyan para makaluwas sa bayan o kulang ang kanilang pamasahe para makarating po sa mga bangko. Huwag po sana ninyong mamasamain kung hiritan ko kayong magsakripisyo at sagutin na ang transportation o pamasahe ng inyong sinasakupan. Hirap po talaga ipaglaban yung 21 billion dyan sa CCT na yan.
At meron pa ho tayong another 2.3 million families na tinatarget within the next 2 years ang ambisyon po natin. Total naman po, hindi nila tayo pinagdamutan ng kanilang tiwala nung nangangampanya tayo sa kanila. Sapat lang naman po siguro suklian natin ito ng pagkukusang loob na umagapay din po sa kanila. Nitong nakaraang buwan din po, muli natin binuksan ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng MILF, CPP, NPA, NDF, MNLF, kasama Organization of Islamic Conference. Kakibat na rin dito ang implementasyon ng payapa at masaganang pamayanang program na nagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa halip na walang katapusang putukan sa mga lugar na naiipit sa mga kaguluhan. Matagal nang nabalot sa alinlangan at pagdududa ang mga programang pangkapayapaang ito. Binubuhay natin ito sa bisa ng makabuluhang reforma upang magbunga ng epektibong kasunduan sa panig ng gobyerno at ng mga rebeldeng grupo. Tinuldukan na rin natin ang sistema ng palakasan at palakihan ng padulas para lang maasikaso ang permit at lisensya ng mga negosyo. Mas maaliwanas na pong mamuhunan sa Pilipinas dahil sa kinukumpuni na po natin ang sistema. Tinanggal natin ang mga walang katuturang patakaran at pinabilis ang mga prosesong madalas pag-ugatan ng katiwalian. Sa katunayan, mahigit kumulang 40 mga bayan at lungsod na ang maigting na nagpapatupad sa Anti-Red Tape Act at naniniwala akong magagamit ito mula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa pinakamalaking lalawigan sa bansa. Habang binubunot natin ang mga tinik sa burokrasya, umaasa akong maitutugma at maisasakatuparan rin ninyo sa lokal na antas ang mga reformang inilalatag ng ating pong administrasyon. Kung sinabi po nating tuwid na landas, wala na po sanang magso-shortcut. Kaya rin naman po, kayo rin naman po ang makikinabang dito. Ang mga buwis na malilikom at ang mga dagdag na kabuhayang may tataguyod ng mga komersyo ang magbibigay lakas sa inyong bayan upang lalo pang umasenso. Nagtungo din po tayo kamakailan sa Indonesia at Singapore at talaga naman pong napakalaki ng kumpiyansa at tiwalang ipinagkaloob nila sa atin. Kasama ang kanilang mga pinuno, tinalakay natin ang mga programang maaaring pagtulungan ng ating mga bansa upang makapagtaguyod ng mas mataas na antas ng edukasyon at mas maraming oportunidad sa trabaho, pagnenegosyo at turismo. Dahil sa liwanag ng reforma nagsisilbing gabay sa ating bayan, umaasa akong mas marami pa ang kikilalanin natin mga programang bibigyan ng parangal sa mga susunod na taon. Ang pagpaunlad sa ating bansa ay hindi kakayanin ng isang tao, ng isang institusyon lamang. Marami pa tayong pagdadaan ng laban at kailangan natin ng maraming kakampi. Mahalagang mula pa man sa pinakamababang antas ng unang takbo ng ating mga kababayan, katapatan na ang namamayanig diwa sa pamamahala. Magkasundo po tayo. Sa halip na magtalo, magkaisa tayo sa ngalan ng marangal na paglilingkod sa mga Pilipino. Napipinto na po ang liwanag ng kaunlaran. Sabay-sabay nating itong abutin bilang isang bayan. Magandang hapon po, maraming salamat at mabuhay po tayo.